Kawawa si Ben Simmons, wakas na ang season. Shai Gilgeous-Alexander, inako na sa sarili, siya ang pinakamahusay ngayon sa NBA. Darvin Ham, hindi marunong, pinapalayas na sa Lakers. Injury ni Curry, kumusta? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang Teflon.com for more high-quality shoes. Nakasaad na kailangan umanong habulin ng Brooklyn Nets ang pwesto sa Eastern Conference Play-in Tournament nang wala si Ben Simmons. Sinabi ni Ian Begley ng SNY na sinabi ng Nets na mawawala ang 27-year-old sa nalalabing bahagi ng 2023-24 campaign dahil sa impingement sa nerbiyo sa kanyang lower back. Siya ay mag-e-explore sa mga pagpipilian sa paggamot kasama ang pag-asa na makabalik para sa 2024-25 season. Hindi pa naglaro si Simmons mula noong February 26 sa isang panalo laban sa Memphis Grizzlies at lumabas lamang sa kabuuan sa 15 games sa season na ito. Nag-average siya ng 6.1 points, 7.9 rebounds at 5.7 assists sa mga laro na yon. Mayroong mga iilang dahilan para sa ilang pag-asa noong simula ng season nang mag-post siya ng back-to-back double-doubles noong October laban sa Dallas Mavericks at Charlotte Hornets. Gayunpaman, isang back injury ang nagpahinto muli sa kanya noong November 6 hanggang January 29 bago ito naging isang issue muli kamakailan. Hindi na bago ang mga injury para sa LSU product na na-miss ang kanyang rookie season noong 2016-17 dahil sa mga alalahanin sa paa at umupo sa buong campaign noong 2021-22 season, bahagi dahil sa isang back injury. Naglaro siya ng 42 games para sa Nets noong nakaraang season at hindi pa naglaro ng higit sa 58 games mula pa noong 2018-19. May panahon na mahalagang bahagi si Simmons para sa Philadelphia 76ers na siyang nag-draft sa kanya bilang number 1 overall pick noong 2016. Siya ay isang 2019-20 All-NBA Third Team Selection, isang 3-time All-Star at isang 2-time All-Defensive Team Selection noong kanyang panahon sa 76ers. Bagaman ang mga injury at mga hindi kagustuhang mag-shoot para sa offense ay ang humadlang sa kanya na lubusan niyang maabot ang mga inaasahan sa kanya. Mula noon, nahihirapan si Simmons na ma-establish ang kanyang sarili sa Nets sa malaking bahagi dahil sa mga nasabing injuries. Tungkol naman sa Brooklyn, 3 laro ito sa likuran ng Atlanta Hawks para sa huling pwesto sa Eastern Conference Play-in Tournament. Ngunit maganda ang mga ipinapakita nila kamakailan na may 4-2 win-loss record sa huling 6 na laro. Susubukan nitong patuloy na maitatag ang momentum sa Biyernes laban sa Detroit Pistons. Sa ibang balita naman, si Shai Gilgeous-Alexander ay patuloy sa kanyang kampanya para sa MVP na kasalukuyang nakapagtala ng 37 points sa isang panalo sa Blazers noong Huwebes. Patuloy na pinapangunahan ng star ng Thunder ang pangalawang pwesto sa Western Conference at habang papalapit na ang playoffs, mas maraming mga mata ang nakatuon sa kanya kumpara noon. Ito ang unang serye sa playoffs ni Gilgeous-Alexander bilang pangunahing option at matapos ang isa pang unbelievable na regular season. Tiyak na may mga aasahan. Noong isang araw, lumitaw si Gilgeous-Alexander sa ESPN at nagsalita tungkol sa kanyang season kay Malika Andrews. Nagbigay siya ng respeto sa mga nangungunang guard sa West at ipinakita ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Anthony Edwards, siya ay kasalukuyang tinanong sa isang panayam kay Stephen A. Smith tungkol sa susunod na henerasyon, sabi ni Andrews. Ikaw, si Luka Doncic, at sinabi niya, ako ay mas magaling kaysa sa parehong mga players na ito. Inaasahan ko nang sabihin niya iyon. Hindi ko inaasahan na sabihin niya na isa sa amin ang mas magaling kaysa sa kanya, sabi ni Gilgeous-Alexander. Ang bagay tungkol sa mga players sa NBA at lalo na ang mga lalaking ganito kahusay, lahat kami ay naniniwala na kami ang pinakamahusay. Kaming lahat ay naniniwala na ang aming maidadala sa mesa ay espesyal, natatangi, at ang lahat ay may karapatan na isipin ito. Sinundan ni Andrews ang tanong, at ikaw din? Direktang nagsalita si Gilgeous-Alexander. Absolutely, sabi niya sa seryosong pamamaraan.
Si Doncic ay kasama rin sa usapan para sa MVP tulad ni Gilgeous Alexander at si Edwards ay isang umuusbong na superstar sa number 1 na team sa conference. Pareho nilang maaaring maging kalaban ni Gilgeous Alexander sa ilang bahagi ng playoffs. Si SGA ay may average na 31.1 points, 6.5 assists at 5.6 rebounds sa season na ito sa 54.6% mula sa sahig. Ang kanyang nagagawa sa both ends sa court ay tiyak na naglalagay sa kanya sa usapan para sa pinakamahusay na guard sa NBA. Bagay na mayroon rin siyang dahilan kung bakit siya ay ganap na may kumpiyansa sa kanyang paglalaro. Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers ay patuloy pa ring sinusubukang lumalaban sa number 9 seed ngayong season. Kasama ang natitirang 20 games, ang mga analyst ay nagsasabing hindi raw sapat ang kakayahan ni Darvin Ham sa taktikal na aspeto upang pangunahan ang Lakers patungo sa isang matagumpay na season na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin itong tanggalin bilang coach. Hindi ko nakikita na handa si Darvin Ham sa hamon sa taktika. Siya ang coach na pagkatapos ng in-season tournament ay iniwan ang lahat ng nakuha nilang panalo at agad na naging 3-10. Siya ang isa sa maraming kaso. Hindi niya pinapansin ang mga taong kayang mag-shoot sa labas at hinahayaan silang magkaroon ng ritmo. Gusto ko si LeBron at AD para sabihin, "Hey AD, kailangan mong bantayan si Jokic. Ilagay mo ako kay AG at si Rui dito." Gusto ko silang magkaroon ng may malaking responsibilidad at gawin ni Ham ang mga desisyong ito. Ang kanyang sobrang pag-coach ang dahilan kung bakit sila nagiging mahirap kumpara sa kanilang potensyal. Si Darvin Ham ang coach na nagdala sa Lakers sa kahangahangang conference finals run noong nakaraang season, kaya't mayroon siyang napatunayan bilang coach. Gayunpaman, ang kanyang pagtuturo ngayong season ay nagiba ng sobra. Hindi niya ginamit ang mga lineups na nagdala sa kanila sa tagumpay noong nakaraang taon hanggang sa huli nitong season, na humantong sa Lakers na nagtungo sa ilalim ng .500 pabalik sa Western Playoff Mix. Ang mga panawagan na natanggalin siya ay naririnig mula pa noong December, ngunit nanatili ang tiwala ng Lakers sa kanya sa ngayon. Kung ang Lakers ay hindi magtagumpay na makapasok sa playoffs o magkaroon ng nakakahiya at maagang bakasyon, maaaring walang ibang pagpipilian ng Lakers kundi gumawa ng hakbang para magpalit ng coach. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang natalo ang Golden State laban sa Chicago Bulls sa score na 122-125 nang kinain lang ni DeMar DeRozan ang depensa ng Warriors sa fourth quarter. Nagtala siya ng 33 points at 8 rebounds. Malaking bagay rin si Nikola Vucevic na may 33 points at 11 rebounds para sa Bulls. Sa kabila, si Klay Thompson ang nanguna sa Warriors sa scoring na may 25 points, sumunod si Jonathan Kuminga na may 19 points. Ngunit hindi nga ito naging sapat kahit na biglang uminit ang bench sa huling minuto sa laban na siyang pinangunahan ni Moses Moody na may 10 points. Samantalang iniwan ni Curry ang court sa huling bahagi ng laro dahil na-tweak ang ankle nito. Ang lahat ngayon ay umaasa na hindi malubha ang nakuha nitong pinsala. Draymond, that's backcourt, and now Steph. And a little just what happened to Steph going backdoor. Ayon sa ulat ni Kerr, wala pang anumang malinaw na detalye patungkol dito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.